Sakop na rin po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang mga buntis at mga inang nagpapa-breastfeed. Inaprobahan niya ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pulong niya kasama ang NEDA, DSWD, DOH at iba pang ahensya. Pinaaral na ng Pangulo sa DSWD at NEDA ang mga numero para sa dagdag na ayuda. Inaasahang makatutulong yan para maiwasan ang malnutrisyon at stunting o pagkabansot ng mga bata, lalo na sa first 1,000 days. Kabilang na rin po sa makikinabang ang mga buntis at lactating women sa expanded 4Ps. Kaya naman pag-usapan po natin yan at ang sistema ng cash aid distribution sa mga LGU. Kasama po si DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ma'am. Magandang umaga, Ms. Connie, and of course, magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Happy Independence Day po. Yes, Happy Independence Day po. ASEC, kailan ho ba ipapatupad itong expanded 4Ps coverage kung saan kasama na nga po ang mga buntis at saka mga nagpapadedeng mga ina? Well, unang-una, Ms. Connie, nais nating banggitin na this is a welcome development for the DSWD being the lead nga po in social protection. Nire-recognize po natin na very critical yung first 1,000 days dahil dito po nag-uumpisa yung brain growth ng bata. Ito yung period na kung saan yung kanyang fundamental well-being ay nabubuo. Kung kaya nga irreversible yung epekto sa bata kapag ang kanyang kalusugan at nutrisyon ay hindi po nabantayan. Opo. Kaya mahalaga po yung pamumuhunan sa nutrisyon at pagbabantay nga po sa kapakanan ng mga ina, buntis, yung mga buntis na ina, sanggol, at yung maliliit na bata, bilang isang paraan po nga upang mas mapaunlad natin ang kanilang kinabukasan. So, sa katanungan kung kailan po mag-uumpisa, ito po ay i-announce po ng DSWD dahil sa kasulukuyan, pina-finalize po natin yung details nito. Meron na ho ba tayong alam kung magkano po ang dagdag dito? Well, gaya nga niya ng nabanggit po nyo, pinag-uusapan ito ng DSWD, DTM at NEDA upang matiyak kung magkano po yung cash grant na ibibigay po natin sa kanila. Pero pagdating ho sa sistema, dun ho talaga kailangan maplansya ng husto, di ba? Paano ho natin masasala kung qualified nga ba o hindi at masisigurong mapupunta talaga doon sa mga totoong nangangailangan po ang ayuda? Well, okay. Ang 4Ps program naman po, yung ating National Program Management Office, may ginagamit tayong beneficiary system na kung saan natutukoy natin kung sino yung mga miyembro ng isang household at nasasala natin kung sino po yung mga household na merong buntis at sino po yung may mga anak na 0 to 2 years old. So sila po yung ating imo-monitor dito sa program and sila po yung titiyakin natin na ma-assist nga po and mababantayan na makapag-comply doon sa conditions ng program na maiseset po para sa kanila. Opo, dahil may mga, ito nga, recently lamang, may nagreklamong buntis po mula sa Davao del Sur na nakuhaan siya, hindi ba, ng kanyang ayuda mula ng na konsulta niya ito sa barangay, no? Paano hindi mauulit kaya yan? Well, unang-una, syempre, ang pinakamahalaga, and I think this is one of the mandates of the DSWD, yung talagang empower the poor, the vulnerable, and the marginalized. So, kinakailangan mabigyan natin ng sapat na impormasyon ang ating mga beneficiaries. Dapat malaman po nila na yung tulong ng gobyerno ay para po sa kanila at hindi dapat kunin o kaltasan inuman. Napakahalaga na when you inform them of their rights and encouraging them to assert it sa pamamaraan na tama at wasto, walang sino man po ang makakakuha noong mga assistance na ibinabahagi ng gobyerno po para sa kanila. Naayos na ho ba yung mga sinasabi ng problema na minsan nga may nagre-report po sa amin na yung mga ayuda na babawasan ho ng 20% pagdating po sa mga binibigyan nito. Kayo ho ba ay aware at na kung sakasakali naayos na ho ba ito mga problemang ganyan? Well, Ms. Connie, ang mga assistance naman po ng DSWD, kapag hindi sinasagawa yung payout manually, binibigay po natin ito sa kanila sa pamamagitan nilang cash cards. Ngayon din po sinasaayos natin yung pamamahagi ng tulong through digital or electronic wallet. In this manner, matitiyak po natin na hindi po dadaan sa kamay ng ibang personalidad o individual yung tulong po na ating ipinapahagi. Diretso po na pupunta po o makakarating sa kanila through their respective accounts. Okay. So yung pangalawa po, Opo, go ahead.
And of course, pangalawa, yung lagi nating rini-remind sa ating mga beneficiaries na kapag meron po mga ganyang cases o instances na may kumukuha po, nag-withhold ng mga cash grants para po sa kanila, i-report po kaagad sa DSWD dahil definitely the DSWD will look into the matter immediately. Okay, may hotline ho ba kayo na po pwede nila hong tawagan? Tama, Ms. Connie. Aside from the official communication platforms of the DSWD, meron rin po tayong mga hotline numbers. Maaari po sila magpadala ng mensahe o maaari rin po silang tumawag sa bilang na 0917, hinahanap ko, 0917-110-5686 o 0917-827-2543 o sa numerong 0919-911-6200. So maaari po sila magpadala ng mensahe through this platform. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay sa amin sa Balitang Hali. Maraming salamat din po, Ms. Connie. DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.